Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, isa sa mga pinakamalaking alalahanin na nakikita ko sa aking mga pasyente ay ang unti-unting pagkawala ng lakas habang sila ay nagkakaedad. Alam nyo ba na sa sandaling malampasan natin ang edad na 50 ang ating katawan, ay tahimik na nagsisimulang talikuran ang mga kalamnan o muscles na pinaghirapan nating buuin noong ating kabataan. Isang araw, maaari kang tumingin sa salamin at maramdaman na tila ang iyong lakas ay naglaho ng walang babala. Nakakalungkot pakinggan, hindi po ba? Ngunit nais kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa sa pinagdaraanang ito. Ipinaliwanag minsan ng isang tanyag na health specialist na si Mang Jose Reyes, isang kilalang tagapagtaguyod ng natural na kalusugan dito sa Pilipinas, na ang pagkawala ng kalamnan o sa medikal na termino ay sarcopenia ay isang natural na proseso na nangyayari habang tayo ay tumatanda. Madalas hindi natin ito napapansin sa simula. Ito ay dahan-dahan, tila isang magnanakaw sa gabi na kinukuha ang ating sigla. Ngunit narito ang magandang balita, hindi ito isang habambuhay na sentensya. May pag-asa at may solusyon. Ayon sa mga pananaliksik mula sa American Society of Geriatrics and Gerontology, halos isa sa bawat 3 tao na may edad 60 pataas ang nakakaranas ng paghina ng kalamnan, isang kondisyon na nakakaapekto hindi lamang sa laki, kundi pati na rin sa lakas ng ating mga muscle. Oo, ito ay nakababahala, ngunit pakinggan ninyo ito ay maaaring baligtarin. At heto pa ang isang bagay na hindi alam ng karamihan, maaari ninyong simulan ang pagbabagong iyon sa loob lamang ng 7 araw. Mukha bang napakaganda para maging totoo? Tinitiyak ko sa inyo ito ay posible. Sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng ilang makapangyarihang pagkain sa inyong pang-araw-araw na hapagkainan, ang inyong mga kalamnan ay maaaring muling mabuhay na parabang na-recharge pagkatapos ng mahabang pahinga. Isipin ninyo na muling umakyat ng hagdanan nang walang hirap o nagbubuhat ng mga bagay nang hindi na kailangang tawagin ang inyong mga apo para humingi ng tulong. Ang lahat ng ito ay makakamit sa pamamagitan lamang ng pagpili ng tamang pagkain, mga pagkaing madalas kong irekomenda sa aking mga pasyente at sinusuportahan ng pananaliksik ni Mang Jose. Maaari pa nga kayong makapansin ng mga pagbabago sa loob lamang ng 1 linggo. Kaya kung handa na kayong muling buuin ang inyong lakas at bawiin ang inyong sigla, ipagpatuloy ninyo ang pagbabasa. Ibubunyag ko sa inyo ang 6 na pagkain na hindi lamang masarap, kundi sila rin ang inyong magiging pinakamahusay na kakampi sa paglaban sa kahinaan na dulot ng pagtanda. Dahil ang inyong edad ay hindi dapat maging basehan kung gaano kayo kalakas. Bago tayo magsimula, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo kung taga saan kayo at kung ilang taon na kayo. Ang inyong mga kwento ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon at 10 beses na mas malakas na motibasyon para patuloy na gumawa ng mahahalagang nilalaman tungkol sa nutrisyon. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay.
patungo sa mas malakas na pangangatawan. Unang pagkain, cherry juice. Habang tinatahak natin ang edad na 50 at higit pa ang lakas ng ating mga kalamnan ay likas na nagsisimulang humina. Ito ay isang proseso na maaaring magdulot ng panghihina ng loob sa paglipas ng panahon. Ngunit alam nyo ba na ang isang bagay na kasing simple at kasing sarap ng cherry juice ay maaaring maging isang makapangyarihang kakampi sa pagpapabagal ng prosesong ito? Ang maningning na pulang inuming ito ay hindi lamang pamatid uhaw. Ito ay siksik sa mga anthocyanins. Ano ang mga ito? Isipin ninyo ang mga anthocyanins bilang maliliit na sundalo o tanod sa loob ng ating katawan. Sila ay mga makapangyarihang compound mula sa halaman na kilala sa kanilang mga katangiang antioxidant at anti-inflammatory. Ang mga compound na ito ay tumutulong na labanan ang pagkasira at pamamaga na dulot ng pagtanda sa ating mga kalamnan. Nag-aalok sila ng mga benepisyong suportado ng tunay na agham. Ang pamamaga o inflammation ay isa sa mga pangunahing salarin sa pananakit ng kaso-kasuan at kalamnan na nararanasan ng marami sa atin. Kapag ang katawan ay palaging namamaga, mas mabilis masira ang mga muscle tissues at mas mabagal ang paghilom. Ang mga anthocyanins sa cherry juice ay direktang umaatake sa pamamaga na ito na nagbibigay ng ginhawa at proteksyon. Ipinakita sa mga pananaliksik na ang mga anthocyanins ay hindi lamang nagpoprotekta laban sa pagkabulok ng kalamnan, kundi tumutulong din silang pagaanin ang pananakit ng kalamnan at suportahan ang mas mabilis na paggaling, lalo na pagkatapos ng magaan na pisikal na aktibidad. Ito ay isang napakalaking benepisyo para sa sinumang nakararanas ng pagkapagod o paninigas ng katawan pagkatapos ng mga simpleng gawain tulad ng paghahardin, paglalaba, o kahit isang mahabang paglalakad sa umaga. Isang kapanipaniwalang pag-aaral na inilathala sa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports ang natuklasan na ang mga individual na regular na umiinom ng cherry juice ay mas mabilis na nanumbalik ang kanilang lakas ng kalamnan, isang kahangahangang 24% na mas mabilis kumpara sa mga hindi uminom nito. Patunay ito na hindi lamang ito isang uso sa kalusugan, ito ay may tunay na epekto. Ang mas nakapagpapatibay ng loob ay ang natuklasan na ang cherry juice ay maaaring aktibong magpalakas ng kalamnan sa mga matatanda. Ibig sabihin, ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbubuhat ng mga pinamili mula sa palengke, paglalakad ng mas malayo sa parke o pag-akyat sa isang palapag ng hagdanan ay kapansin-pansing nagiging mas madali sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mahika ng cherry juice. Marami sa atin ang hindi nakakaalam na ang mga cherry ay naglalaman din ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa pag-regulate ng ating sleep cycle o siklo ng pagtulog. Ang pag-inom ng isang baso ng cherry juice bago matulog ay hindi lamang nakakatulong sa iyong mag-relax at magkaroon ng mas mahimbing na pahinga. Sinusuportahan din nito ang mas malalim na pagkumpuni ng kalamnan habang ikaw ay natutulog. Huwag nating balewalain ang kahalagahan ng dekalidad na tulog. Bilang inyong doktor, lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang tulog ay isa sa mga pinaka napapabayaan
ngunit pinakamahalagang aspeto ng kalusugan ng kalamnan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang kulang sa tulog ay naglilimita sa kakayahan ng iyong katawan na pagalingin at muling buuin ang muscle tissue ng epektibo. Sa gabi, nagaganap ang pinakamalaking construction o pagkukumpuni sa ating katawan. Kung hindi mahimbing ang tulog, para kang may construction site na walang trabahador. Sa pamamagitan ng pagsasama ng isang baso lamang ng cherry juice mga 30 minuto bago matulog, maaari kang magising na may mas kaunting paninigas ng katawan, mas magandang enerhiya at mas komportableng pakiramdam sa iyong mga kasukasuan at kalamnan. Kaya kung ang iyong layunin ay mapanatili o kahit na maibalik ang lakas ng kalamnan pagkatapos ng edad 50, habang sinusuportahan din ang iyong mga kasukasuan at pinapabuti ang paggaling, ang pagdaragdag ng cherry juice sa iyong pang-araw-araw na gawain ay isang matalino at natural na solusyon. Ito ay simple, epektibo at suportado ng agham. At kung interesado kayong tuklasin ang isa pang pagkain na parehong kapaki-pakinabang o marahil ay mas makapangyarihan pa pagdating sa pagprotekta at muling pagtatayo ng kalamnan, manatili sa amin. Ang susunod na pagkain ay maaaring tunay na sorpresahin ka. Ipagpatuloy natin. Pangalawang pagkain, Greek yogurt. Ang Greek na yogurt ay hindi lamang masarap at nakakabusog, ito rin ay isang powerhouse na sumusuporta sa pagpapalakas ng kalamnan, lalo na para sa mga nasa edad 50 pataas na nagsisikap na mapanatili o muling buuin ang kanilang lakas. Ano nga ba ang pinagkaiba ng Greek yogurt sa regular na yogurt na karaniwan nating nakikita sa mga tindahan? Ang sekreto ay nasa proseso ng paggawa nito. Ang Greek yogurt ay sumasailalim sa isang proseso ng pagsasala kung saan tinatanggal ang labis na whey, ang tubig-tubig na bahagi ng gatas na nagreresulta sa isang mas makapal, mas malapot at higit sa lahat, mas mataas na konsentrasyon ng protina. Sa katunayan, ang Greek yogurt ay nagbibigay ng halos doble ng protina kumpara sa karaniwang yogurt. Ang isang serving na humigit kumulang 1 tasa ay maaaring maglaman ng pinsa hanggang 20 gramo ng dekalidad na protina. Ginagawa nitong isang pambihirang opsyon para sa sinumang nakatuon sa pagpapanatili o pagpapabuti ng kanilang muscle mass habang sila ay nagkakaedad. Mahalaga rin ang uri ng protina sa Greek yogurt. Ito ay mayaman sa casein protein. Isipin ang casein bilang isang slow-release na protina. Dahan-dahan itong natutunaw sa ating tiyan na nag-aalok ng tuloy-tuloy na supply ng mga amino acids, ang mga building blocks ng protina sa iyong mga kalamnan sa loob ng ilang oras. Ito ay partikular na nakakatulong sa mas mahabang panahon sa pagitan ng mga pagkain o sa magdamag habang ikaw ay natutulog, kung kailan patuloy na nagkukumpuni at nagpapanumbalik ang iyong katawan. Para itong IV drip ng sustansya para sa iyong mga kalamnan. Para sa mga matatanda na higit sa 50, ang pantay na pamamahagi ng pagkonsumo ng protina sa buong araw ay kritikal upang maiwasan ang paghina ng kalamnan na nauugnay sa edad. Ang pagkain ng isang malaking serving ng protina sa isang kainan lamang ay hindi kasing epektibo ng pagkakaroon ng sapat na protina
sa almusal, tanghalian at hapunan. At ang Greek yogurt ay perpektong akma sa diskarteng iyon. Maaari itong maging bahagi ng iyong almusal, isang merienda sa hapon, o kahit na isang magaan na pagkain sa gabi. May matibay na agham sa likod nito. Isang pag-aaral na isinagawa ng Unibersidad ng California ang nagsiwalat na ang mga senior citizen na regular na nagsama ng Greek yogurt sa kanilang dieta ay nakaranas ng hanggang 15% na pagtaas sa lakas ng kalamnan sa loob lamang ng 8 linggo. Iyan ay isang napakalaking pag-unlad mula sa isang simpleng pagbabago sa dieta. Bukod pa rito, ang Greek yogurt ay nag-aalok ng higit pa sa suporta sa kalamnan. Ito rin ay napakabuti para sa iyong tiyan at bituka gut health dahil sa mataas na nilalaman nito ng probiotics. Ang mga probiotics ay ang mabubuting bakterya na tumutulong na balansehin ang iyong digestive system at mapahusay ang pagsipsip ng mga sustansya. Ito ay lalong mahalaga habang tayo ay nagkakaedad dahil ang ating panunaw ay may tendensyang bumagal. Kung hindi maayos ang panunaw, kahit gaano pa karaming masustansyang pagkain ang kainin mo, hindi ito lubos na mapapakinabangan ng iyong katawan. Nais mo bang palakasin pa lalo ang mga benepisyo nito? Subukang magdagdag ng 1 kutsara ng chia seeds o 1 dakok ng mga prutas na mayaman sa antioxidant tulad ng blueberries, raspberries, o kahit na ang ating lokal na strawberry mula sa Baguio. Ang kombinasyong ito ay nagpapataas ng fiber intake na mabuti para sa pagdumi, nagdaragdag ng 1 dosis ng mga anti-inflammatory antioxidants, at ginagawang isang masustansyang energy-boosting mini-meal ang iyong merienda. Kainin man ito bilang masustansyang almusal, pampasigla sa tanghali, o kahit na isang merienda sa gabi, ang Greek yogurt ay isang simple ngunit makapangyarihang paraan upang pasiglahin ang iyong katawan at suportahan ang pangmatagalang kalusugan ng kalamnan at panunaw. Kung seryoso ka sa pananatiling malakas, aktibo at masigla habang nagkakaedad, nararapat na magkaroon ng regular na puwang ang Greek yogurt sa iyong dieta. At kung nasasabik kang matutunan ang isa pang karaniwang pagkain na maaaring maghatid ng parehong potensyal sa pagbuo ng lakas, marahil ay may mas maraming dagdag na benepisyo pa pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagbabasa. Ang susunod ay maaaring sorpresahin ka at maging iyong bagong paborito. Pangatlong pagkain, mga starchy vegetables, mga gula-ugat. Habang tayo ay tumatanda, ang likas na kakayahan ng katawan na mapanatili ang matatag na antas ng enerhiya ay nagsisimulang bumaba. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang mabilis mapagod o laging parang low bat. Ang kakulangan sa enerhiyang ito ay nagpapahirap sa pagsuporta sa paggana ng kalamnan, tibay at paggaling. Dito pumapasok ang mga starchy vegetables o mga gula-ugat. Hindi lamang sila masarap at nagbibigay ng ginhawa, sila ay isang nutritional powerhouse para sa pagpapanatili ng lakas at tibay sa mga matatanda na higit sa 50. Ang mga gulay tulad ng ating lokal na kamote, sweet potatoes, kalabasa, pumpkins, at maging ang karaniwang patatas, regular potatoes, ay mayaman sa complex carbohydrates. Huwag kayong matakot sa salitang carbohydrates o carbs.
Mayroong dalawang uri nito, simple at complex. Ang mga simple carbs tulad ng puting asukal, puting tinapay, soft drinks ay nagbibigay ng mabilisang pagsipa ng enerhiya na sinusundan ng mabilisang pagbagsak na nagiiwan sa iyong pakiramdam na pagod at mahina. Sa kabilang banda, ang mga complex carbohydrates na matatagpuan sa mga gula-ugat ay parang isang dekalidad na gasolina para sa ating katawan. Nagbibigay sila ng mabagal at tuloy-tuloy na paglabas ng enerhiya na tumutulong sa iyong maiwasan ang mga nakakainis na pagbagsak ng enerhiya. Ang matagalang enerhiyang ito ay mahalaga para sa mga tumatandang kalamnan na nangangailangan ng isang matatag na mapagkukunan ng panggatong upang gumana ng mahusay sa buong araw. Ayon sa isang ulat mula sa Harvard Medical School, ang mga individual na regular na kumukonsumo ng mga starchy vegetables ay may posibilidad na makaranas ng mas kaunting paghina ng kalamnan habang sila ay nagkakaedad. Iyon ay dahil ang mga pagkaing ito ay tumutulong sa pag-regulate ng metabolic function, sumusuporta sa paggaling ng kalamnan, at tumutulong sa pagkumpuni at paglago ng selula lahat habang pinapanatili ang matatag na asukal sa dugo. Habang bumabagal ang ating natural na bilis ng paggaling, ang pagsasama ng mga gulay na ito sa ating mga pagkain ay nagiging mas mahalaga. Mayroon pang mas dapat mahalin sa mga gula-ugat. Hindi lamang sila mabuti para sa iyong mga kalamnan. Itinataguyod din nila ang kalusugan ng puso, kalusugan ng panunaw, at pangkalahatang sigla. Ang mga gulay na ito ay naglalaman ng mga sustansya tulad ng potassium na mahalaga para sa presyon ng dugo at paggana ng kalamnan, vitamin C, isang malakas na antioxidant, at beta-carotene na ginagawang vitamin A ng katawan mabuti para sa mata at immune system. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang bawasan ang pamamaga at mapahusay ang pagganap ng selula. Isang simple at masarap na paraan upang isama ang mga ito ay subukang mag-ihaw ng mga hiwa ng kamote sweet potato wedges na may kaunting olive oil at isang kurot ng asin. Ang paraang ito ay nagpapalabas ng tamis at lasa nito habang pinapanatili ang mga sustansya. Bukod dito, ito ay isang madaling side dish na bagay sa halos anumang ulam. Pwede ring simpleng nilaga o isama sa mga ulam tulad ng sinigang o nilaga. Gusto nyo ba ng isang tip para gawing mas epektibo ang inyong mga pagkain para sa pagpapanatili ng kalamnan? Simulan ninyong palitan ang mga refined carbs tulad ng puting kanin, puting tinapay, o pasta ng mga masustansyang gula-ugat na ito. Hindi ibig sabihin ay aalisin nyo na ng tuluyan ang kanin, ngunit ang pagbabawas at pagpapalit nito paminsan-minsan ay malaki ang maitutulong. Ang pagkakaiba sa iyong pakiramdam, pareho sa enerhiya at lakas ng kalamnan, ay maaaring mapansin sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga ito ay hindi lamang pampuno sa pinggan. Sila ay isang lihim na sandata sa paglaban sa pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Kaya kung naghahanap ka ng isang natural at kasiyasiyang paraan upang bigyan ng lakas ang iyong katawan at mapanatili ang iyong lakas, ang mga starchy vegetables ay nararapat na magkaroon ng permanenteng lugar sa iyong plato. At kung interesado kang malaman
Ang isa pang pang-araw-araw na pagkain na maaaring suportahan ang mga katulad na benepisyo at marahil ay mapabilis pa ang paggaling manatili sa akin. Malapit mo nang matuklasan ang isa pang paboritong pampalakas ng kalamnan na kasing dali lang ihanda at kainin. Pang-apat na pagkain, scallops. Ang scallops o sa lokal na tawag kung minsan ay kapis ay higit pa sa isang masarap na pagkain mula sa dagat. Sila ay isang powerhouse na nagpapalusog sa kalamnan lalo na't kapaki-pakinabang habang tayo ay nagkakaedad. Habang tayo ay tumatanda, ang pagpapanatili ng lakas ng kalamnan, kadali ang kumilos at pangkalahatang pag-andar ay nagiging isang tunay na hamon. Dito nagniningning ang scallops. Ang mga malalambot na shellfish na ito ay siksik sa dekalidad na protina at omega-3 fatty acids, isang kombinasyon na sumusuporta sa mga mismong sistema na inaasahan ng iyong katawan para sa paggaling ng kalamnan, pagkumpuni ng tissue at pagkontrol sa pamamaga. Bawat kagat ng scallop ay naghahatid ng mahahalagang building blocks na tumutulong sa muling pagbuo ng mga hibla ng kalamnan at bawasan ang paninigas ng katawan pagkatapos ng aktibidad. Ginagawa nitong perpekto para sa mga matatanda na naglalayong manatiling aktibo at malakas. Ano ang nagpapabukod tangi sa scallops? Ito ay kung gaano kahusay nilang naibibigay ang mga benepisyong ito. Ang lean protein protina na mababa sa taba na matatagpuan sa scallops ay madaling sinisipsip at ginagamit ng katawan. Itinataguyod nito ang mas mabilis na paggaling at tumutulong na kontrahin ang pagkasira ng kalamnan na kadalasang bumibilis sa pagtanda. Samantala, ang omega-3 fatty acids ay kumikilos upang pakalmahin ang pamamaga sa buong katawan, lalo na sa mga kasukasuan, at protektahan ang tissue ng kalamnan mula sa pinsala. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Institute of Nutrition ng Espanya, ang mga matatanda na palaging nagsasama ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 tulad ng scallops sa kanilang dieta ay nagpapanatili ng hanggang 12% na mas maraming muscle mass kaysa sa mga hindi. Ito ay isang kahangahangang pagkakaiba na maaaring makaapekto sa lahat mula sa iyong postura hanggang sa bilis ng iyong paglalakad. Mahalaga ito dahil ang pagkawala ng kalamnan na kilala bilang sarcopenia ay nakakaapekto hindi lamang sa lakas kundi pati na rin sa ating kalayaan at kakayahang mabuhay ng mag-isa. Ang mga omega-3 ay pangunahing manlalaro sa pag-iwas sa paghinang ito. Tumutulong silang mapanatili ang flexibility ng kasukasuan tono ng kalamnan at sinusuportahan pa ang kalusugan ng puso. Lahat ng ito ay mahalaga para sa pananatiling aktibo sa mga huling taon ng buhay. Sa simpleng pagkain lamang ng scallops, isang beses o 2 beses sa isang linggo, matutulungan mo ng palakasin ang depensa ng iyong katawan laban sa mga hamong ito na may kaugnayan sa edad. Kailangan mo ba ng simple at masarap na paraan para ihanda ang mga ito? Subukang ipansir ang scallops sa kaunting olive oil na may kaunting bawang at katas ng lemon o kalamansi. Hindi lamang nito pinapatingkad ang lasa, kundi pinapalakas din nito ang pagsipsip ng mga sustansya, lalo na ng mga omega-3 na mabuti sa puso.
Ito ay isang malinamnam na paraan upang suportahan ang integridad ng kalamnan at kalusugan ng puso ng sabay. Ihain ito kasama ng mga madahong gulay tulad ng inabusang kangkong o isang serving ng inihaw na gulay para sa isang balanseng at nakapagpapasiglang pagkain. Ang scallops ay isang matalino at kasiyasiyang pagpipilian para sa sinumang naghahanap na manatiling malakas, flexible at masigla habang sila ay nagkakaedad. Ang epekto nito sa pagpapanatili ng kalamnan, bilis ng paggaling at maging sa pangmatagalang kadaliang kumilos ay ginagawa itong isa sa mga nangungunang pagkain para sa sinumang higit sa 50 na seryoso sa kanilang kalusugan. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang tip na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para manatiling updated sa mas maraming paraan upang alagaan ang iyong lakas sa natural na paraan. Nakatuon kami sa paghahatid sa iyo ng praktikal na payo na suportado ng agham upang matulungan kang umunlad. Kaya't manatiling nakatutok dahil ang susunod na pagkain sa listahang ito ay maaaring sorpresahin ka. Panglimang pagkain, buckwheat. Maaaring magulat kang malaman na ang isang maliit at madalas na hindi napapansing butil tulad ng buckwheat ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan habang tayo ay nagkakaedad. Bagamat maaaring hindi ito ang unang pagkain na pumapasok sa isip, kapag iniisip ang tungkol sa kalusugan ng kalamnan, ang buckwheat ay sa katunayan isang nutritional powerhouse na sumusuporta sa pag-andar ng iyong katawan hanggang sa iyong 50 at higit pa. Isa sa mga natatanging katangian ng buckwheat ay ang kakayahan nitong magbigay ng complete proteins. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng siyam na essential amino acids na kailangan ng iyong katawan upang muling buuin at palakasin ang muscle tissue ng epektibo. Hindi tulad ng maraming iba pang pinagmumulan ng protina na nakabatay sa halaman, ang buckwheat ay nag-aalok ng kumpletong set na kailangan ng iyong mga kalamnan upang manatiling malakas. Ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa pagpapanatili ng kalusugan ng kalamnan habang ikaw ay tumatanda. Karagdagan pa, ang buckwheat ay isang hindi kapani-paniwalang mapagkukunan ng enerhiya. Hindi tulad ng mga refined carbohydrates na madalas na humahantong sa mga biglaang pagtaas at pagbagsak ng enerhiya, sugar spikes and crashes. Ang buckwheat ay nagbibigay ng isang matatag at tuloy-tuloy na paglabas ng enerhiya. Tinutulungan ka nitong manatiling aktibo at masigla sa buong araw nang walang mga nakakabigo na sugar crashes. Ang ganitong uri ng enerhiya ay lalong mahalaga para sa mga matatanda dahil ang pagpapanatili ng tibay ay maaaring maging mas mahirap sa edad. Naglalaman din ang buckwheat ng mahahalagang mineral tulad ng magnesium at zinc na mahalaga para sa paggaling ng kalamnan at pagpapanatili ng pag-andar nito. Ang magnesium ay kilala sa kakayahan nitong tumulong sa pag-relax at pagkumpuni ng kalamnan. Ito ang pampakalma sa naninigas at pagod na muscles. Samantala, ang zinc ay gumaganap ng isang papel sa pagsuporta sa immune system at pagtataguyod ng paglago ng kalamnan. Magkasama pinapahusay ng mga mineral na ito ang kakayahan ng iyong katawan na gumaling mula sa pisikal na pagsisikap at panatilihing gumagana
ang iyong mga kalamnan sa abot ng kanilang makakaya. Ang pagsasama ng buckwheat sa iyong dieta ay maaaring maging partikular na kapaki-pakinabang para sa pagbalanse ng mga antas ng asukal sa dugo, isang mahalagang salik sa pagpapanatili ng enerhiya at pag-andar ng kalamnan habang tumatanda. Ang matatag na antas ng asukal sa dugo ay mahalaga para sa tuloy-tuloy na pisikal na aktibidad dahil ang mga pagbabago sa asukal sa dugo ay maaaring humantong sa pagkapagod at mahinang pagganap sa panahon ng ehersisyo o pang-araw-araw na gawain. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Medical School, ang mga matatanda na regular na nagsasama ng buckwheat sa kanilang dieta ay nakaranas ng hanggang 82% na pagtaas sa lakas ng kalamnan sa loob lamang ng 3 buwan. Ito ay isang kapansin-pansing pagpapabuti kung isasaalang-alang na ang pagpapanatili ng muscle mass at lakas ay nagiging mas mahirap habang tayo ay nagkakaedad. Higit pa sa epekto nito sa kalusugan ng kalamnan, ang buckwheat ay may dagdag na benepisyo ng pagbabawas ng pamamaga at pagtulong na protektahan laban sa pagkasira na may kaugnayan sa edad na karaniwan habang ang ating mga katawan ay natural na nagsisimulang mag-breakdown ng muscle tissue at hindi na gumana ng kasing husay. Sa pamamagitan ng pagsasama ng buckwheat sa iyong mga pagkain, sinusuportahan mo rin ang pangkalahatang kalusugan at kagalingan habang ikaw ay tumatanda na nagbibigay sa iyong katawan ng mga kasangkapang kailangan nito upang manatiling malakas at matatag sa darating na mga taon. Isang simple at masarap na paraan upang isama ang buckwheat sa iyong dieta ay sa pamamagitan ng pagpapalit ng iyong karaniwang kanin o pasta para sa buckwheat. Pwede rin itong gamitin sa mga salad para sa isang masustansyang pagkain. Ang maliit ngunit makabuluhang pagbabagong ito ay maaaring makatulong sa iyo na mapabuti ang lakas ng iyong kalamnan at mga antas ng enerhiya habang pinoprotektahan din laban sa mga epekto ng pagtanda sa iyong katawan. Kung seryoso ka sa pagpapalakas ng iyong mga kalamnan at pagpapalakas ng iyong pangkalahatang kalusugan, ang pagsasama ng buckwheat ay isang simple ngunit epektibong hakbang na dapat gawin. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ang payo na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang impormasyong ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang pagpapalaganap ng kaalaman ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang kalusugan. Manatiling nakatutok dahil ang susunod na ihahain ko ay maaaring sorpresahin ka. Pang-anim na pagkain, whey protein. Pagdating sa pagpapanatili at pagpapabuti ng lakas ng kalamnan na may kaunting pagsisikap, ang whey protein ay namumukod tangi bilang isa sa mga pinakamadali at pinakaepektibong pagpipilian na magagamit. Huwag po kayong isipin na ito ay para lamang sa mga bodybuilder o mga nagbubuhat ng bakal sa gym. Ang whey protein ay para sa lahat, lalo na para sa ating mga senior citizens. Ang dekalidad na pinagmumulan ng protina na ito ay kilala sa mabilis nitong pagsipsip at sa mayaman nitong nilalaman ng mga mahahalagang amino acids, ang mga mismong building blocks na kailangan ng iyong katawan upang muling buuin ang muscle tissue, palakasin ang lakas at pabilisin ang paggaling pagkatapos ng anumang uri ng pisikal na aktibidad. Nagbubuhat ka man ng mga paso ng halaman, naglalakad sa umaga,
o simpleng sinusubukang mapanatili ang pang-araw-araw na pag-andar, matutulungan ng whey protein ang iyong mga kalamnan na gumaling ng mas mabilis at mas epektibo. Ginagawa nitong isang perpektong suplemento para sa mga matatanda na naghahanap upang protektahan ang kanilang muscle mass at maiwasan ang tipikal na paghina ng kalamnan na madalas nakasama ng pagtanda nang hindi kinakailangang baguhin ang kanilang buong fitness o nutrition routine. Ito ay isang maginhawa at mahusay na paraan upang matiyak na nakukuha ng iyong mga kalamnan ang nutrisyon na kailangan nila nang hindi nangangailangan ng malalaking pagbabago sa iyong pamumuhay. Ang nagpapabukod tangi sa whey protein mula sa ibang mga pinagmumulan ng protina ay hindi lamang ito nakakatulong sa paglago ng kalamnan, ngunit nagbibigay din ito ng mga karagdagang benepisyo sa kalusugan. Ipinakita sa mga pananaliksik na ang whey protein ay maaaring suportahan ang pagbawas ng taba, mapabuti ang kalusugan ng puso, at kahit napalakasin ang immune system, na ginagawa itong isang tunay na maraming nalalaman na karagdagan sa iyong dieta. Ang mga benepisyo ay higit pa sa kalamnan. Ang whey protein ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang matulungan kang bumuti ang pangkalahatang pakiramdam habang ikaw ay tumatanda. Maraming mga klinikal na pag-aaral ang nagkumpirma na ang pagdaragdag ng whey protein sa dieta ay nakakatulong sa mga senior na mapanatili ang laki ng kalamnan at maiwasan ang pagkawala ng kalamnan na karaniwang nangyayari sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa katawan ng dekalidad na protina, tinutulungan ng whey protein na pabagalin ang proseso ng pagtanda, lalo na pagdating sa pagpapanatili ng muscle mass. Ang pinakamagandang bahagi tungkol sa whey protein: hindi mo kailangan ng mamahaling suplemento o matinding workout routine para magsimulang makakita ng mga benepisyo. Kahit na hindi ka nagbubuhat ng mga barbell o gumagawa ng matinding ehersisyo, ang simpleng pagdaragdag ng whey protein sa iyong pang-araw-araw na gawain, sa isang morning shake man o bilang merienda sa tanghali, ay maaaring mag-iwan sa iyong pakiramdam na mas masigla at pisikal na malakas. Ito ay isang simple ngunit epektibong paraan upang bigyan ang iyong katawan ng mga sustansyang kailangan nito nang walang komplikadong paghahanda o pagsisikap. Upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta, subukang ipares ang iyong whey protein sa isang balanseng dieta at regular na pagkilos. Sa paglipas ng panahon, malamang na mapapansin mo ang mga pagpapabuti sa enerhiya, kadaliang kumilos, at tono ng kalamnan. Ito ay isang napapanatiling diskarte na tumutulong sa iyong manatiling malakas at aktibo hanggang sa iyong mga huling taon. Madaling magsimula ngayon. Magdagdag lamang ng isang scoop ng whey protein sa iyong almusal, tulad ng sa oatmeal o isang smoothie, at panoorin kung paano nito binabago ang iyong araw na nagbibigay sa iyo ng panggatong na kailangan mo upang harapin ang anumang darating sa iyong daan. Isang mahalagang aral mula sa inyong doktor at huling panawagan: ang pagkontrol sa ating kalusugan sa pamamagitan ng pagpapanatiling malakas ng ating mga kalamnan at aktibo ang ating mga katawan, anuman ang ating edad, ay isa sa mga pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating sarili. Ang pagpapanatili ng muscle mass
ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng magandang pangangatawan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng enerhiya, flexibility, at kalayaan upang tamasahin ang buhay ng lubusan. Ang mga pagkaing tinalakay natin mula sa nakakapreskong cherry juice sa masustansyang Greek yogurt sa mga nagbibigay enerhiyang gula-ugat sa eleganteng scallops sa natatanging buckwheat at sa madaling ihandang whey protein ay mga natural na kasangkapan na tumutulong na alagaan ang inyong mga kalamnan, mapabuti ang paggaling at bigyan ng lakas ang inyong katawan sa bawat araw. Huwag nang maghintay pa para gumawa ng pagbabago. Simulan ninyong idagdag ang mga simple ngunit makapangyarihang pagkaing ito sa inyong pang-araw-araw na gawain ngayon. Tinitiyak ko sa inyo, mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa inyong lakas, tibay at pangkalahatang sigla. At bilang inyong doktor, nais kong iwan sa inyo ang mahalagang aral na ito. Ang pag-aalaga sa ating katawan ay hindi isang karera. Ito ay isang panghabambuhay na paglalakbay. Bawat maliit na mabuting gawi tulad ng tamang pagkain at paggalaw ay isang mahalagang puhunan para sa isang mas malakas, mas masaya at mas makabuluhang pagtanda. Kung ang nilalaman na ito ay nakatulong sa inyo, huwag po kayong mag-atubiling pindutin ang like button. Ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong asawa, mga kapatid, kaibigan, at kahit sa inyong mga anak upang malaman nila kung paano kayo aalagaan. At pindutin ang subscribe button upang hindi ninyo makaligtaan ang aming mga susunod na mahalagang payo sa kalusugan. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba kung kayo ay nangangako sa inyong sarili na poprotektahan ang inyong mga kalamnan at mamuhay ng mas malakas. Ang inyong mga kwento at pangako ay nagbibigay inspirasyon sa isang buong komunidad. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Dr. Miguel Santos, na laging nagpapaalala, ang kalusugan ay kayamanan.